Hi guys, it's me Nicole, your trusted Bulacan Realtor, and for today's content guys, one of the most important thing na tinatanong at importante mong malaman as a home buyer, especially if you are a first home buyer, is the difference between the bank financing and the in-house financing. Di ba guys? Lalo na kapag first time mo talaga, minsan confused kayo kung ano ba yung mas maganda mong i-avail, bank or in-house. Well, let's first define the two, okay? When we say bank financing, it means that you are going to loan your balance. For example, you paid 20%. For example, 3 million yung amount ng property. 20% na bayaran mo na. Yung 80% ilo-loan mo yan. So, if you choose bank financing, usually naman po talaga si developer yung nagpa-process ng bank financing. Si client, nagsasubmit lang yan ng mga necessary documents, okay? Si developer, yung mga accredited banks and partner banks nila, sila lang bahalang mag-process nun. Yun guys. So, yun po yung bank financing. Kapag sinabi naman natin in-house financing, from the word itself, in-house, ibig sabihin, ito yung mga developer. So, hindi po lahat ng projects may in-house ha. There are only very few projects na open or allowed sila sa in-house financing. Kasi ang ibig sabihin nun, si developer mismo yung nagpapahiram sa'yo. Ibig sabihin nun, ikaw as a buyer, kay developer ka maglo-loan. So, in that case, mas mataas po siya. So, pag-usapan natin yung interest rate. Kapag bank financing, meron tayong tinatawag na standard rate sa bank. Kung ano yung standard rate this year, for example, it's 7%, next year maging 7.15, 7.25, 7.58%, nagba-vary po siya every year. So, hindi po siya yung tipong ang standard ngayon is 7. Expect mo pag nag-loan ka 7. Pwedeng 7, pwedeng a bit lower than 7, pwedeng a little bit higher than 7. So, ano lang siya, nagva-vary siya at estimate lang po siya. Depende yun by the time na nag-loan ka na or ipinasok na yung loan. Yung, kung ano yung standard rate that time, syempre yun po yung masusunod. Ang bank financing ay mas mababa po ang kanyang interest rate. Actually, hindi naman siya masyadong nagkakalayo sa Pag-ibig. Mas mababa lang ng konti si Pag-ibig, di ba? Pero si Bangko, konti lang naman yung difference niya. Ang talagang malaki yung difference is yung in-house. Kasi po, pag in-house financing, guys, kailangan ready ka and aware ka na talagang mataas ang interest rate ni developer. You may ask, bakit ganun? Ba't ang taas ng in-house? Kasi ang in-house po kasi, hindi naman yan sa'yo magpapalo ng mahabang panahon. Di ba si bank, merong bangko na 20 years ang maximum. Meron nga actually, may bangko nga na 30 years ang maximum. May very few banks that offers that. Depende rin sa partner developer nila. So, in that case, kapag nag-in-house ka, yung kadalasan ng in-house, 10 years maximum na po yun. Yung iba, 5 years lang. So, kung halimbawa, yung isang project, merong 10 years in-house financing, so that's okay, that's not bad. Kaya mas mataas yung interest rate kasi nga, mas maikling panahon mo siya tatapusin at saka hindi naman na kasi ikaw nagbaborrow sa mga institution like banks talaga, nag-direct kay developer ka. So possible na less hassle ang documentation. Kasi di ba pag si bank, you need to submit all the necessary documents. Pag in-house, direct kay developer, di ba mas flexible sila? Kasi kay developer na yun mismo eh. Kaya mas mataas yung kanilang interest rate. So, me as a realtor, what can I advise to you as a first home buyer, di ba? In the future, or kung kumuha ka na, or kung kuha ka pa lang. Kung ikaw ay may maganda namang record sa bangko, meaning to say, wala ka namang bad record sa credit card na hindi nabayaran in the past, never ka namang nahatakan ng sasakyan na foreclosed na bahay or sasakyan, wala kang ganung record sa bangko, I suggest mag-bank financing ka kasi nga mas mababa yung interest rate. Pero kung ikaw naman yung klase ng buyer na in the past na syempre pag nangyari na, ngayon siguro mas okay na yung finances mo pero in the past nagkaroon ka ng issue sa bangko, for some reason, alam mo na pag nakita yan na CI, di ba, sa credit investigation, maaaring makita, baka maka-affect sa approval mo, sa loan mo, well then, okay, go for in-house financing, why not? Diba? So, yun lang naman yun eh. If you have a good records with the bank, go with the bank. If you think medyo tagilid ka sa bangko, sige, mag-in-house ka kasi mas maluwag naman kasi si in-house. Diba guys? Ganun po siya. So, if you want to know more about the projects that are open for bank and in-house financing, here, especially in the area of Bulacan, pero hawak ko rin naman yung South, Cavite area, Batangas, no problem. Just message me my Viber, WhatsApp, nakikita nyo naman yan guys, okay? And for more realtor tips and advices, don't forget to hit like and subscribe to my channel.
hit that notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko kasi from now on guys, I will be sharing some realtor tips and advices for all of you. So, I hope to see you all soon. Thank you so much.